Pero kinali niyo! Pangako, hindi ka namin sasaktan. Kilala kita! Ikaw yung matandang niyo! Pinaplano kayo sa akin! Papatayin niyo ako! Pigilan ni Tindeng ang pagputok ng galit nang malamang tinangka ni David na saktan si Marites upang hindi ito makatakas. Hinarap niya si David at diretsahang kinumpronta ito. Walang bahid ng pagsisisi si David at inamin pa niya ang ginawa. Iginiit pa nito na kung siya ang masusunod, dapat ay tinapos na niya. Nagalit ng husto si Tindeng sa naging sagot ni David. Hindi na siya nakapagpigil at sinampal niya ito sa mukha. Paulit-ulit niyang sinaktan si David habang isinisigaw ang sama ng loob niya bilang isang ina. Nagkagulo sa loob ng bahay habang pilit namang inaawa. Samantala, nakabalik na ang grupo ni Tanggol sa mansyon ng mga Montenegro mula sa Quiapo. Pagkarating nila, agad silang sinalubong ni Don Julio na napansin ang kakulangan sa grupo. Nagtanong ito kung nakauwi na ba si Tanggol dahil ilang beses na raw nila itong sinusubukang tawagan pero hindi makontak. Napaisip ang lahat bang nag-aalala ang grupo, nakarating na si Fatima at ang kanyang pamilya sa bahay dala si Tanggol na wala pa ring malay. Habang binabantayan nila ito, napansin ng buong pamilyang Benito ang kayamanan ni Tanggol. Mula sa mamahaling gamit hanggang sa perang ipinamimigay niya sa mga tao. Unti-unti nilang kinapkapan si Tanggol. Kinuhanan ng alahas at pinlano pang gamitin siya para sa mas malaking pera. Doon nabuo ang desisyon ni Paeng. Hindi lang nila pagnanakawan si Tanggol, kundi kikidnapin na rin ito. Nagtulungan ang buong pamilya. Pinali nila si Tanggol at ikinulong sa isang kwarto. Iniwan siya sa bantay upang siguraduhin hindi ito makakatakas. Ngunit hindi nila inaasahan ang lakas at diskarte ni Tanggol. Pagpasok ng bantay, bigla siyang dinampot at isinandal sa dingding. Napasigaw ito at humingi ng tulong. Agad sumugod si Paeng kasama ang iba. May dalang baril si Paeng habang pinapalabas kay Tanggol ang kasamahan nilang hawak niya. Hindi bumitaw si Tanggol. Pinaliwanag ni Gracia na wala silang balak saktan siya, ngunit hindi naniwala si Tanggol. Aniya, kung wala silang balak, bakit siya ginapos? Pumasok sa usapan si Fatima at sinubukang pakalmahin si Tanggol. Nilapitan niya ito ng mahinahon at sinabing hindi sila kaaway. Ngunit natanaw ni Tanggol ang isa sa kanila, isa sa mga humihingi ng tulong habang siya ay namimigay ng pera sa Quiapo. Lalong lumalim ang hinala ni Tanggol. Alam niyang hindi ito simpleng pagkakamali habang patuloy na lumalalim ang tensyon sa pagitan ng pamilyang Benito at ni Tanggol. Unti-unti na ring nabubunyag ang mga lihim at tunay na motibo sa likod ng bawat kilos. Hindi na lang simpleng pagnanakaw o pansamantalang tulong ang umiikot sa kanilang mundo, kundi kapalit nito ay tiwala, buhay at katotohanan. Sa pagkakatuklas ni Tanggol na isa sa mga ito ay may koneksyon sa kanyang misyon sa Quiapo, mas nagiging malinaw na hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat pagkatiwalaan. Ang tanong na ngayon, makakawala pa ba si Tanggol sa bitag na ito o mas lalalim pa ang gulo sa pagitan nila? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood. Audio Jungle.